Mandaluyong ay isang lungsod ng Kalakhang, Maynila. Sa Pilipinas, pinalilibutan ito ng ilang lungsod tulad ng Maynila. At sa araw na ito, siya ang bibisitahin natin. Isa sa mga malupit at talaga namang mabagsik pagdating sa karera sa Kalawakan. Halika na mga kabisitero, sabay-sabay na natin siyang bisitahin. Masaya to! Go na go! Ito ang Bisitero. Mga kabisitero, welcome kayo sa loob ko. Yan. Sir, nag-release din po kayo ng ibon? Nagre-release din. Minsan, pagka may mga maraming natira, halimbawa after the race, maraming natira, kailangan magbawas, nagre-release din. Ayun mga kabisitero kung gusto nyo po ng mga ibon ni Sir Henry at sigurado naman po talagang napakahusay at subok na, pwede po kayo magpunta rito sa loft niya. So nga po pala, yung Viperman, kayo po ang nagpa-uwi noon una? Hindi ako nagpa-import nun. Ang unang nag-import si Willie Enriquez. Willie Enriquez. So at that time, maganda ang record niya sa Viperman. Maganda lipat. Tapos, yung mga ibon na yan, napunta kay certain Alexander. Nakalimutan ko ang apelido. Then, si Alexander tumigil. Mga ibon kinuha nila, Haringo, Edward Tan. Tapos, nakumbine sila kay Harry C. At that time, tawag ko sila 3 Studios. 3 Studios. Puso nun eh. Magaling sila, unbeatable dati. Nung tumigil sila, una umalis si Harry C, migrate ng Canada. Yung mga ibon na benta, kinuha ko. Yung mga kayang kunin, nakuha ko. Yung importante. Meron doon isang ibon, 74222, napakagaling na breeder. Ang kapatid, nestmate, overall champion, North, 74207, 1974 yun. Magandang line nun. Tapos, tumigil si Alex, mabenta kay Edward Tan saka Haringo. Si Haringo nak-migrate sa US, Lake Haringo patay na eh. Bago siya umalis, binigay ako ng 3 Viperman. Yung imported, yung daughter niya, and a granddaughter which is father-daughter mating. Family na, kumbaga. 3 pigeons, 1 line. So, tumigil din si Edward kasi nawala na yung dalawang partner niya. Nasa abroad. Tumigil din siya, kinuha ko rin lahat. So, may mga Viperman si Edward, may mga Paperman, may mga Franz Laviuna Spitz About. Doon, yung lahat ng line niya yan, inipong ko, pinakmemate ko. Doon lumabas yung mga Viperman ko. So, 1980. So, magaling hanggang ngayon, mabalita mo siguro sa labas, may mga gumagamit ng line ko. Maganda rin naman ang resulta. Pa rin talaga. Pumapalo pa rin siya. Pumapalo, Hard weather ang gusto nila. Okay. Special, yung palang story ng Viperman niya. Hard weather. Viperman. Ito si Nikki. 28. MacArthur. Siya yung last bird ng race. Kaya ako tinawag na Nikki. Nanalo siya in the nick of time. Kaya na Nikki. Yan.
Itong ibon, si Atlas. 25th MacArthur. Kaya ako tinawag ng Atlas. Si Atlas 99 to. Ibig sabihin, sa wakas, nakapanalo din ako ng MacArthur. Kaya Atlas, panalo siya. Dalawa sila, kasama niya si Nicky at that year. 2 trophy ako. Swerte lang. Ganda, ibon. Ito mga Viberman. Ang advice ko sa mga newbies na mga bagong mag-aalaga ng kalapati is to do it the right way. Umpisa pa lang, tama na. Number 1, kailangan serious kayo. May resources kayo kasi hindi biro ang kalapati. Pupunta ka sa mga kilalang fancier na consistent ang winning. Ang winning nila consistent. Year after year, doon makikita. So, kung maka-acquire kayo ng mga good line sa kanila, doon kayo mag-umpisa. Kasi kung saan kayo bibili, hindi mo alam kung anong ibon yun. Sasabihin sa'yo, anong line, wala naman silang proof. Di ba? So, kailangan, from the very start, punta kayo sa mga well-known loop na check nyo yun sa mga record na lagi nasa top. Di ba? Yun. Kasi, pareho lang ang expense mo eh. Kung good birds or mediocre birds, pareho ang expenses mo. Papakain, oras mo, gastos mo. Diba? Pareho lang. So, doon ka na sa good birds. So, kung wala kayong budget, mag-ipon muna kayo. Kasi bibili ka ng 10 asura, bumili ka ng isa, doon ka mag-umpisa. Mag-ipon muna hanggang kaya. Tapos, advice ko, kung hanap kayo ng makakaturo sa inyo na willing to teach, yung mga mabait, marami dyan mga mabait na willing to teach you. Tatanong ka, gano'n, kung anong dapat, magtuturo naman. So, tapos, serious dapat alaga. Huwag nyo pa ba yan? Ano yan eh? Vision natin yan. Kailangan seryoso. Yan. And then, pagka nakakuha na kayo ng isang ibon na magaling, doon ka mag-start. Hanap ka ng isang, halimbawa, lalaki yung magaling mo. Hanap ka ng 2 to 3 hen. Ipares mo doon. Ipares. Tapos, yung mga anak, karera lahat. Huwag nyo itatago. Karera mo na. From mga anak, yung mga natitira, doon kayo sumunod na i-breed. Yung dalawa na hindi na-produce, tanggalin mo na. Pero, may exception kasi hindi lahat ng champion bird nagpo-produce ng winners din. Merong champion birds na hindi breeder. They are good for racing. Merong mga ganon. So, pagka isang ibon, gagamitin mo, 2, 3 years, 4 years, wala pa, palitan mo na. Huwag mo na ituloy-tuloy yan, sayang lang. So, importante, umpisa sa right foot. Na tama yung kinukuha mong ibon. Go to a good, reputable champion, diba? Na willing to share their ibon. Ganon. Para di masayang ang oras natin. That's all. Ako po si Henry Tan, PHA member. And salamat, bisitero.
i-click ang bell button para ma-update kayo sa mga bago pa nating videos. Maraming salamat po. Hanggang sa muli!